Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya ng Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako, hindi ko tinanong kung tagasan siya at hindi niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?"
Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayoy nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Nasa umandar na, umarangkada na ang ating simbang gabi. Ang iba sa umaga, maaga, ang iba naman sa gabi. Pero pagkatapos niyan ay kay umaga kay gabi tuloy ang kasayahan, lalong-lalo na ang kainan. Tama-tama lamang yan, sapagkat ang lahat ng yan ay paghahanda natin at pagunita sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo coming December 25. Pero bago dyan, sa ating simbang gabi ay ikinikwento yung mga naganap bago isilang ang ating Panginoon. At dito nga sa Ebanghelyong ito ay may 2 starring, si Zechariah at si Elizabeth. Nung una, mga bata pa sila. Pero ngayon, old age na, senior citizen na. May mga senior citizens card na ika nga. At ang kanilang himutok ay hanggang sa kanilang pagtanda ay ganito, wala silang supling, wala silang anak. Okay, yan ang situation. Ngayon, pasok tayo sa eksena sa Ebanghelyo. Itong si Zechariah, pari ito. Ngayon, sa Ebanghelyong ito, na-appoint siya na mag-alay ng insenso sa kaloob-looban ng templo ng Jerusalem. Siya lamang ang nandoon. Siya lamang ang nag-iinsenso, nag-aalay ng insenso sa butihing Panginoon. Ang mga tao nasa labas ng templo at naghihintay ng kanyang paglabas pagkatapos ng pag-aalay ng insenso. Ngayon, ang nangyari po ay ganito, at ito naman ay ating kapupulutan ng aral. Sinasabi ng Ebanghelyo na ang dalawang ito, si Zechariah at si Elizabeth, ay righteous in the eyes of God, meaning banal sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi santo-santita, kundi nagsisikap silang magmahal sa Panginoon Diyos ng higit sa lahat at magmahal sa kapwa. Yan. And to do what is right. Kung ano ang tama sa harap ng Diyos at umiwas, alisin, iwaksi ang hindi maganda. Yan ang righteous. Kasama na rin dyan ang kanilang pagtupad sa mga utos ng ating Panginoon at sila ay blamelessly living. Wala kang mapupunang masama sa kanila. Tapat sila sa Panginoon. Sa kabila ng kanilang matindit malalim na himutok na wala silang anak. Understandable ito. Marami mga walang anak. Oo. Tapos nag-aalaga na lang ng aso, pusa, o anuman ibon, o anumang hayop na tinuturong nilang anak. Kuminsan nga, mas mahal pa nila sa tunay na tao. May nakita ko mga ganyan. Secret, no comment. Yan. Pero sa Ebanghelyong ito ay sinasabi na yun na nga, wala silang anak at si Elizabeth ay may kondisyon. Hindi pwedeng manganak, barren.
at sila ay senior citizens na. Pero nung panahong nag-aalay ng insenso ang Sekaraya sa loob ng templo, ay saka naman biglang dumating ang Arkanghel Gabriel. Yan. Ganyan ang aral sa atin ng Panginoon kanina. Maging tapat din tayo sa Panginoon, maging righteous tayo, maging banal tayo, observant of the commandments of the Lord, at sa kabila ng lahat, ng hirap at sakit at challenge sa kanila, wala silang anak, anuman challenge natin, tanggapin natin na maluwag mula sa Panginoon. Lord, not my will, but your will be done. Ngayon, biglang dumating ang Anghel Gabriel. Alam mga anghel na yan, walang mga timer yan, walang mga anunsyo yan. Wala yung mga text message, darating ako, Gabriel. Magpapakita ako, Gabriel. Walang email, walang text message, walang tawag. Bigla na lang dumating, kaya nagulantang itong si Sekaraya. At natakot siya. Natakot. Ewan ko, nagtago sa likod ng altar o anuman, pero natakot siya. Pero ang sabi ng Anghel Gabriel sa kanya, huwag ka matakot, Sekaraya, sapagkat narinig ng Panginoon ang inyong dasal, ang iyong dasal. Ay, ano yung dasal na yun? Magkaanak. Noon pa sila, pero walang tigil ang pagdarasal. Alam niyo, ako na-assign dyan sa St. Jude, ang dami nagpupunta dyan, ang daming, lalo na sa mga board exam. Merong isa dyan na dasal, sindi ng kandila. Sabi ko, uy, parang napapansin kita palagi. Oo nga, Father, lagi ako dito kasi ayaw kong bumigay sa kahilingan kong makapasa sa board exam ko. Ayun. So itong Sekaraya Elizabeth, walang tigil ang tawag sa Panginoon. Never give up, no retreat, no surrender, ika nga. Lord, magkaanak naman sana kami. Alam niyo, ang Panginoon, hindi karaka-raka. Kuminsan bigla. Kuminsan, kung anong hingin mo, ibibigay agad. Kuminsan, later on, in His time, God makes all things beautiful in His time. Dito sa kaso ni Sekaraya Elizabeth, in God's own time. At hinintay na maging senior citizen pa. At sinabi ng anghel, magkakaroon kayo ng anak, ang pangalan niya ay Juan, at siya ay magbibigay ng tuwa sa inyo, sapagkat dininig ng Panginoon inyong panalangin. At itong inyong anak, ang magiging tagapaghanda, taga-prepare sa pagdating ng Mesiyas. Ayan si Jesus, yung pinsan niya, na siyang mangangaral tungkol to prepare the way of the Lord. Ito ang gawain ng anak ng Elizabeth at Sekaraya. To prepare the way of the Lord, filled with the Holy Spirit, para mangaral siya bilang paghahanda sa mga tao para pagdating ng Mesiyas, ready na sila. Yun ang kanilang tungkulin. Yun ang tungkulin nandiyan. Pero ito naman si Sekaraya, kung kailan pa pinagkalooban ng Panginoon Diyos, saka naman nagduda. At sabi niya, paano ito mangyayari sa'yo? Okay, may edad na. O yun, dun nagdamdam ang anghel. Parang sinabi na, kasi sabi ni Sekaraya, matanda na ako, ang asawa ko matanda na rin. Paano pa kami magkaka-baby? Too late. Ayun. Hindi naman siya sinabi yun, pero nagduda siya. Ang sabi ng anghel, ako si Gabriel, anghel sa harap ng Panginoon Diyos, na ako ay sinugo ng Diyos para ibigay sa iyo ang mabuting balita, magkakaanak ka. Pagkatapos, nagdududa ka? Ano ka? Ayan. Kaya nga, may parusa ka. Hanggat hindi ito nangyayari, magiging pipi ka. Hindi ka makakapagsalita. At ganoon nga ang nangyari. Because you did not believe my words, sapagkat hindi ka naniwala. Sana tayo, kung ano man ang pahatid sa atin ng Panginoon, sa pagbabasa ng Biblia, sa ating panalangin, o sa magandang adhikain ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan, ay pag-aralan natin, pag-isipan, Lord, ikaw itong nangungusap sa akin sa pamamagitan ng banal na salita, ibang tao o mga pangyayari. Lord, may your will, not mine, be done. Kaya nga nung lumabas si Sekaraya,
Nagtaka mga tao, hindi na siya makasalita. Puro sign language lang siya. Sign language. Sabi nila, Allah, nakakita ng milagro ito. Nakakita ng pangitain ito. At nangyari nga ang sinabi ng anghel. Nagbuntis ang senior citizen na Elizabeth. At siya na dating barren, hindi magkaanak, ay nagkaroon ng sanggol sa sinapupunan at siya ay nagtago. At habang siya ay nag-seclusion, ay sinasabi niya, yan ang ginawa sa akin ng Panginoon na nagtanggal ng kahihiyan sa buhay ko bilang ina, bilang asawa na walang anak. Ngayon, magkaka-baby na ako. Yan po ang napakagandang istorya ng Zechariah at Elizabeth. At muli ang mga aral, maging banal, masunurin sa Panginoon Diyos. Mahalin siya at mahalin din ang kapwa. At sumunod sa kanyang mga utos. At huwag titigil sa panalangin. Huwag bibigay. Let the Lord give up. As long as we pray again and again without ceasing, Lord, hear my prayer. At ang Diyos na maawain na naawa kay Zechariah at Elizabeth ay maaawa din sa atin. But, sabi natin, in your own time, O Lord, in your own time, because you make all things beautiful in your time. Amen. At hindi pa man, hayaan ninyong batiin ko kayo ng a blessed, happy, Merry Christmas, and a blessed New Year to everyone. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa salita ng Diyos, salita ng buhay.